Napuperwisyo po ako pag labas-pasok po ng sasakyan. At the same time po, yung firewall po nila, tinututukan po kami ng CCTV. Pag lalabas kami, papasok na, which is parang pang-i-spy na masakit sa kalooban mo na wala ka namang ginagawa masama, tututukan ka ng CCTV. May permit ba sila nung ano pa? Kasi parang nabalitaan ko, yung permit habang ginagawa yung ano, paso na. Paso na po, opo. Oo. So, nahihirapan kang pumasok sa kalsada na yun? Nahihirapan mo. Nasa kanila po ang control pagpasok po at paglabas. Kung gusto po nilang paluwagin, pwede po. Kung gusto po nilang pasikipin, pwede rin po. Medyo hindi po maganda na tinututukan po kayong CCTV camera kahit wala po kayong ginagawa masama. Yan po ba, pag sinilip from the inside, anong makikita? Bahay nyo na Bahay yan? ko na po. Okay. So, yung privacy talaga concern Privacy mo rin. po. Ano yung timeline ng kabilang panig na dapat magawan pa ng aksyon ito? Notice, sir, sa first notice natin sa kanila, dapat within 3 working days mag-comply siya. So, ang Office of the Building Official ay magpapile po ng kaukulang kaso against po dyan sa building owner po kung hindi po siya makapag-comply sa ating ipinatutupad at lalong-lalo na po kung against po sa building code yung kanyang violation. Nireklamo ko po sa BITAG regarding po sa aking kapitbahay na nambubuli po sa amin. Nag-umpisa po ito nang sila po ay nagpagawa ng bahay na ang mga debris nila ay nagbabagsakan sa akin na sinisita ko at sila pa nagagalit. Bukod pa doon, ang mga nilalagay nila sa harapan nila ay simento, graba, buhangin, bakal, mga kahoy, plus meron pa silang halaman na nasa labas nila na ako'y nahihirapan pumasok sa aking garahe. Kaya ako'y dumulog na rin sa City Hall at ang City Hall ay nagpunta ng 3 times sa aming lugar at wala rin nangyari. Ngayon naman po, yung CCTV camera nila, tuwing kami lalabas, tinututukan kami ng CCTV camera at para kaming ini-spayan, maga-gabi. Tinututok nila yung CCTV camera sa amin. At gusto po namin matapos po yung firewall nila para ho sa katahimikan naman namin, o privacy namin. Ang sumbong mo, hinahanapan mo ng building permit yung kapitbahay mo. Hindi naglagay ng firewall. Opo. Ayun ang sumbong. Investigate. Itong kapitbahay na nirereklamo nyo, paano ba kayo napeperwisyo nito? Napuperwisyo po ako pag labas-pasok po ng sasakyan. At the same time po, yung firewall po nila, tinututukan po kami ng CCTV. Pag lalabas kami, papasok na. Which is parang pang-i-spy na masakit sa kalooban mo na wala ka namang ginagawa masama. Tututukan ka ng CCTV para paano ba yung nyo, kapitbahay nyo siya? Kapitbahay po mismo, wall Tapos po. yung CCTV nakatutok sa bahay ninyo? Meron po nakatutok po sa may gate po namin, may nakatutok po palabas at meron po nakatutok din po sa may paupahan po nila na which is nakatutok din po sa bahay po namin. Oo, pero siguro ang i-focus natin dito yung sa firewall kasi wala silang firewall at siguro, ewan ko yung about sa permit nila, kung may permit ba sila nung ano pa, kasi parang nabalitaan ko yung permit habang ginagawa yung paso na. Paso na po, opo. Oo. So, ito namang about sa garden, nakita ko kanina, hindi ko alam kung binibenta ba yung mga halaman-halaman na yun kasi ang dami. Ang lapad po ng garden po nila is almost isang sasakyan po. Tapos magpa-parking pa po sila isang sasakyan, bali dalawang sasakyan na po mangyayari. And then, hostage po ako kasi po ako po nasa dulo. Kung gusto po nilang palakihin pa po yung karsada para maluwag po ako makapasok, magagawa po nila. Na which is naman po, pagkagabi at gusto po nila akong pasikipin, ibubuka po nila yung sasakyan para po makitid po ang mapapasukan ko. So, nahihirapan kang pumasok sa kalsada na yun? Nahihirapan mo. Nasa kanila po ang control pagpasok po at paglabas. Kung gusto po nilang paluwagin, pwede po. Kung gusto po nilang pasikipin, pwede rin po. So, pamilya po itong kapitbahay ninyo? Opo, pamilya Hindi lang po individual ang nirereklamo nyo? Hindi po, yung lang po mismo po pamilya po na yun. Kasi nga po, yung po nakakaporwisyo po sa akin. Na sila po ang gumagawa po ng dahilan para po ikagalit ninyo. Para po, once na nagalit po kayo, medyo iba po pupunta. Ang iniiwasan ko na po dito is magkasakitan po. Kasi mabilis po pumasok sa gulo, mahirap po labasan ng gulo. Kasi may mga anak din po akong binata na hindi po natin masasabi na misa po, sobrang init ang ulo natin, baka po magkasakitan. Yun po ang sa akin po. Tama naman po yun. Sa firewall, pwede ba natin makita yung video? Ano po yung issue nyo dun sa firewall? Kasi nakita namin, meron na. Tama po? Yan po ba yun? Yan po, opo. Na ang sabi po ng City Hall, sarado daw po yan. Dapat totally closed yan. Closed daw po yan. Kasi po, kaya po nagkaganyan, meron po silang paupahan, kaya ayaw po nila isarado para yung hangin po, hindi po makapasok pa po doon sa paupahan nila. Yan, gusto nyo talagang isarado yan. Mahaba, Sir Wendell, tama po? Medyo mahaba po yung... Mahaba po siya, more or less
mahigit isang poste. So malaki po yung bahay din pala. Opo, hanggang third floor po siya. Ngayon, nangako po ba na ipapagawa? Ano po Opo, bang naging nangako usapan po siya niyo? sa City Hall po na ipapagawa po yan. At the same time po, hindi ko na po siya kinakausap regarding po sa firewall kasi nga po, yung City Hall na po na magitan po sa amin na ipapagawa daw po, sabi po sa City Hall. And then sabi po ng City Hall, tatapusin lang daw po yung sa taas bago daw po yan tapusin. Pero hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, wala na pong gumagawa po sa kanila. Iniwanan na po yan. I'm sure concerned ka rin sa safety nyo. Kaya mo pinupush yung Opo. firewall. Opo, kasi nga po, medyo hindi po maganda na tinututukan po kayong CCTV camera kahit wala po kayong ginagawa masama. At the same time, kung magkasala, privacy na rin po. Kasi po, nasa batas po natin na talaga po firewall po talaga po na hindi po kayo... Yan po ba, pag sinilip from the inside, anong makikita? Bahay nyo na Bahay yan? ko na po. Okay. So, yung privacy talaga concern Privacy mo rin. po, oo. Anyway, Sir Wendell, sinubukan namin tawagan yung inireklamo mong kapitbahay para mabigyan din natin sila ng pagkakataon, ma-explain or malinawan tayo pare-parehas ano talaga ang sitwasyon. Opo. Ma'am, mukhang narinig nyo naman yung mga concern ni Sir Wendell. Actually, yung halaman naman po na yun ay iaakyat po namin sa aming fourth floor, sa third floor. Kaya lang po kasi nagkataon na hindi pa kasi gawa po yung gripo na parang pandilig. So hindi mahihirapan po na mag-akyat yung papa ko ng tubig kasi matanda na nga po. So inantay lang po namin. Actually kagabi po ginawa na siya, kahapon ginawa na kasi nga gusto na rin po namin siyang may akyat. Yun po ay nandun sa may gilid na gilid ng kalsada. So pero kahit na nakapark po yung sasakyan namin na maliit na kotse, maluwag pa rin naman po yung kalsada. Kasi yung lapad po ng kalsada ay sakto naman po na makakadaan naman po yung malaki nilang sasakyan. Pangalawa po, yung pong CCTV na sinasabi po nila. Yung CCTV po, hindi po yun nakatapat sa bahay nila. Yung po ay nakatapat dun sa bahay sa baba. Which is nakatira po yung aking mga tauhan sa water station. Hindi po yun nakatapat sa kanila. Nakatapat po yun dun sa mismo sa hallway ng bahay sa baba. Hindi po sa kanila. Pangatlo, yung pong firewall, gagawin po yun. Yun po ang ipinangako ko rin sa City Hall. Nagkataon lang, ma'am, na dahil syempre po nagpagawa kami ng bahay, tinapos na po talaga ng budget. Nag-iipon lang po kami, ma'am, ng budget para po maipagawa yun. Kasi, ma'am, pag nakita nyo butas siya, kasi steel matting lang siya, so yung ulan po, pag malakas yung ulan, pumapasok din kasi dun sa bahay. Ma'am Ellen, nagkaroon po ba ng pagkakataon na ma-explain to sa side ni Sir Wendell? Kasi kung may mga sagot naman po kayo pala sa lahat ng issue ni Sir Wendell, I doubt pupunta pa siya rito, ma'am Ay, hindi naman po kasi siya nakikipag-usap sa amin. Wala po siyang kinakausap. Katulad po ng sinasabi niya sa inyo na nakipag-usap siya sa amin ilang beses na. Wala pong ganong pangyayari, ma'am. Hindi kami kinausap, walang conversation na nangyari kasi ma'am kami naman kapag may sumbong sila, kasi ilang beses na nga po nila kaming nasumbong sa City Hall, nagawa naman namin na sundin or gawa ng action yung lahat ng reklamo nila. Lahat po naman ng reklamo nila, kahit na napakaliit na reklamo, ginagawa po namin ng action yun, ma'am. Una-una, ma'am, naintindihan ko naman ang sinasabi mo na nakatabi naman siya sa kalsada at hindi nakakasagabal. Pero unang-una, ma'am, ay hindi na yun ay sakop ng lupa ninyo. But naintindihan ko naman na nagawa na yung sinasabi niyong gripo at sana naman, ma'am, ay maybe within the week at end of this week siguro ay maitapos na ang pag-aakyat ng lahat na yan dun sa sinasabi niyong fourth floor, no, ma'am? And then pagdating naman dun sa sinasabi ninyong firewall, naintindihan ko naman yung sinasabi niyo pag-iipunan ninyo, yung pagkakabit or pagtapos dun sa mismong dingding. Pero sana naman, ma'am, ay siguro matapos din agad para wala na tayong usapan or problema dito sa sinasabing katabing bahay or kapitbahay. So, ma'am, wala naman problema dun sa naging statement yung ngayong araw, no? Ang importante lang naman sa amin ay para siguro magkaroon ng maayos na pag-uusap ngayon sa ere at sana ay magawan ka agad ng paraan at aksyon para wala na tayong problema at hindi na magkaroon ng sinasabing prolonged na away. Okay, Ma'am Ella? Yes po. Okay. So siguro, ma'am, stay on the line muna. Kusapin din namin yung engineering office or Office of the City Building Official, Caloocan City Hall. On the line ngayon si Engineer J. Bernardo.
Magandang umaga po sa inyo. Yes. Matanong ko lang, pagdating naman dun sa sinasabing bahay, no, yung sinasabi nilang firewall, okay lang ba na may mga patches or may mga parang openings dun sa may bandang dingding ng firewall? So sa nakita namin, may violation po siya sa building code. And isa po, kung na-issue siya ng building permit at hindi siya nagko-comply, and also kung na-issue siya ng occupancy, so kung hindi niya po sinusunod yung ating nasa building code, posible pong papadalan ulit siya ng notice and ma-revoke po yung kanyang building permit or kung mayroon na po siyang occupancy. So hindi po, kahit sino po, hindi po pwedeng magkaroon ng opening, lalong-lalo na po ay yung building niya ay sagad sa kanyang perimeter. Ano dapat yung timeline? Sabihin natin na nakitaan na ng sinasabing violation dito sa sinasabing building code. Ano yung timeline ng kabilang panig na dapat magawan ng aksyon ito? Notice, sir, sa first notice natin sa kanila, dapat within 3 working days mag-comply siya. Okay. And then, kung hindi po siya mag-comply, another notice po, our office, then another 3 days po. And then, kung sa last and final notice po namin, kung hindi po siya magko-comply, so ang legal department na po namin ang susulat sa kanya at subject po for revocation yung mga permit na inisyu namin sa kanila hanggat hindi po siya nakakapag-comply. Or kung hindi po siya magko-comply doon sa aming demand letter, so ang Office of the Building Official ay magpapile po ng kaukulang kaso against po dyan sa building owner po kung hindi po siya makapag-comply sa ating ipatutupad at lalong-lalo na po kung against po sa building code yung kanyang violation. Okay. Matanong ko lang, engineer also, yung pagdating naman dun sa tanim sa labas, ano yung magiging panig ninyo or statement niyo dito sa issue na to? Ngayon po kasi, kagandaan po yun, ngayon po kasi mayroong, tamang-tamay ko na rin sir, meron po kasi aming instruction kasama po ang DILG sa lahat ng barangay captain regarding po sa barangay road clearing operation o yung barko po na sa ngayon po ay nag-iikot po yung DILG natin para po i-monitor yung mga access road na may mga obstruction katulad po ng mga halaman, mga debris o mga puno o kaya mga sakyan po na nakahambalan sa mga daanan. Yes. Dapat po alisin at dapat po ang manguna dyan ay ang mga barangay captain. Kung mayroon po yung sinasabing ganyan, isasama ko po yan sa report sa DILG at para aksyonan po ng ating barangay captain po yung mga halaman na nasa daanan po hindi na po sakop ng property nung ikino-complain po natin siya. Okay. Well, engineer, asahan naman namin siguro na maybe siguro bigyan muna namin si ma'am ng pagkakataon na magawan ng paraan itong sinasabing firewall, but maybe pagka ito ay tumagal pa ay maganda na masilip nyo na din itong sinasabing firewall. Okay, engineer? Yes, sir. Today po, papa-inspection ko na ulit. Mag-i-issue na rin po kami ng notice. At kung mayroon naman po siyang pangako, titignan na patan yung kanyang pangako and then babasa na rin po tayo sa notice of violation kung meron po kami makita. So, with it today po, papa-inspection po natin, ma'am. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw at asahan namin yung action ninyo dito sa reklamo na ito. Maraming salamat po muli, Engineer J. Bernardo ng Caloocan City Hall. Maraming salamat po muli. Balikan ko ulit yung halaman na lang siguro at sasakyan ay may sinabi din kanina na actually nag-road clearing yung mga sinasabing barangay and so on, yung mga MMDA, DLG kasi dapat hindi talaga nilalagyan ng kahit anong obstruction niya man, kahit man sabihin natin na maluwag yung kalsada. Pero, sir, excuse po, alam nyo na, siguro naman din po, ito po kasing road namin, itong street namin, ay private road po kasi. Apo. Okay, pero kahit man ma'am, private road or whatever it is, ang tanong, sakop ba yan ng mismong lupa ninyo? Hindi na siya sakop ng... Yes, hindi po siya sakop ng lupa, so hindi po siya priority ma'am na dapat kayo magtatambak ng inyong bagay dyan. Ako po ma'am ay nakikipausap pa, naintindihan ko naman ang rason ninyo at iniintindi ko, pero sana naman ma'am ay wag na tayong mga tuwirang kasi talagang aminin man natin, meron talagang pagkakamali. Kasi kahit mismong subdivision, nagkakaroon ng mga problema in terms of parking. So, pagdating sa ganyan na bagay ma'am, ako ay nagbibigay kaalaman lamang at para mas malaman ninyo kung anong susunod
na hakbang ninyo. Okay? Okay. Okay, Ma'am Ella, maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa action po ninyo. At medyo siguro naman sana maliwanagan po yung kapitbahay ko regarding po sa mga nirereklamo ko sa kanila na sana po maiwasan po yung gulo. Kasi ang iniiwasan ko po talaga dito yung magkasakitan. Kasi mabilis po talagang pasukin ng gulo, mahirap po labasan. Gusto din namin malaman na kung ano yung magiging, siguro update ba? Update ko na lang po kayo. Okay. Ako po at ang aking pamilya ay nagpapasalamat sa Bitag at kay Sir Ben Tulfo at kay Sir Carl Tulfo sa mabilis na pag-aksyon sa amin pong nirereklamo na firewall at mga halaman sa kalye po namin. Ito po ay mabilis na aksyonan. Maraming salamat po sa Bitag at sa bumubuo po ng Bitag. Maraming salamat po.